very fortunate to have with us the members of the Church of God International for our medical, the dental, and the legal services at our facility here at the Baguio City Jail Male Dormitory. This is very important, you know, to our persons deprived of liberty kasi it's not also easy to just bring them out, and of course the MCGI, no, sumagot po sila, tinugon po nila yung ating pakiusap na mag-conduct sila ng outreach mission nila dito sa ating Baguio City Jail Male Dorm. Tinan ko po, ang dental, mabunutan ako ng 3 ngipin ko. Sayang masaya na po ako, nakangiti na po ako sa aking pangkalusugan at lalo na po ang salamin, ang opta. Sa labas po, hindi namin nabibigyan ng pansin eh. Kasi trabaho, pamilya po. Kaya sa ganitong pamamaraan po, siguro dito sa pagkakakulong ko po, marami rin po ako natutunan at sa inyo po. Mga services na ibinibigay nyo, hindi lang po sa amin at lalo-lalo po sa mga lalawigan na malalayo na hindi kayang tugunan ng mga ating gobyerno. Sa dami po ng ganitong bisita, nagiging masaya rin po kami. Dahil kahit pa paano po, mas busy po kayo sa labas, mas pinagtuunan nyo po kami ng pansin. Dahil sa MCGI po, sobra-sobra po ang malasakit nyo. Members, Church of God International MCGI is hereby recognized and applauded for their outstanding commitment and compassionate service in conducting a medical, dental, opta, with free reading glasses, free haircut, and legal consultation to jail officers and persons deprived of liberty of Baguio City Jail Male Dormitory. Your dedication to extending health care to those in need reflects the true spirit of community service and embodies the values of empathy and social responsibility. Katuwang na po natin mula ngayon ang MCGI sa mga programa na kailangan po ng ating mga kapatid dito sa loob ng piitan. Kami po ay overwhelmed, talagang siksik, liglig at umaapaw po ang kaligayahan namin. Hindi lang po dahil nakapag-gain po kami ng relationship with the members of the MCGI, hindi lang po yung pang-physical na pangangailangan ng ating mga PDL ang kanilang tinutugunan, kundi pati po ang spiritual, yun po ang isa sa pinakamahalagang aspeto ng ating pagkatao. And through MCGI, na-expand po ang ating services dito sa jail. Hindi lang po sa ating mga PDL, kami rin po na personnel kasi nadagdagan po ang mga kaibigan namin sa labas. And noteworthy po kasi these people are God-fearing. Maraming salamat MCGI at sana po ay tuloy-tuloy na po yung programa natin dito sa Baguio City Jail Male Dormitory para sa ikauunlad ng serbisyo ng BJMP at para sa ating mga PDL. Sa grupo ng MCGI, maraming salamat po sa lahat ng tulong na binibigay niyo sa amin dito sa loob ng piitan. Siyempre para sa mga taong nahihirapan, kayo yung nagsisilbing gabay na rin namin sa tungo sa pagbabagong buhay. Yung mahirap lang kasi dito pag nagkasakit ka, hindi mo maasahan yung mga kaseldahan mo or kadorm mo na bantayan ka. Dito kasi kung kahit may sakit ka, kailangan mong kayanin mo yung sarili mo na itayo mo. Sa pagdalaw po kasi ng grupo ng MCGI sa amin, wala akong naramdaman na natatakot kayo. Kasi ang napapansin ko, pagpasok nyo, open kayo eh, maluwag kayo. Kumbaga, wala kayong pakialam kung anong kaso man yung kausap nyo or kung kriminal man siya. Pero para sa inyo, parehas nyo rin silang tao. Nagagaanan yung loob namin na kahit paano may mga taong nakakapansin ng mga nasa loob. Ang naiisip lang kasi talaga namin pag may dumadalaw na ibang tao na hindi naman PDL, ang pangit ng tingnan ng ibang tao na naka-yellow kami, na naka-PDL shirt kami. Kasi karamihan kasi ng tao tingin sa mga nasa PDL, masama na. Pero para sa akin, tutusin, mas nakita ko pa dito lahat ng kabutihan na kailangan ko malaman.
at saka sa MCGI po na tumutulong sa amin. Hindi nila pinipili yung tao. Kumbaga, kung sino lang yung matawag nila or sino yung talagang ma-accommodate nila, doon sila. Tsaka wala silang pakialam kung ano man ang tsura or kalagayan ng tao. Basta para sa nila lahat pantay. Kaya laking pasasalamat na rin po doon. Kung tutusin, parang sa akin na walang dalaw, malaking tulong na rin po yun sa amin. Itong facility natin is alam naman natin na limited yung access nila in terms of medical kasi nga considering na nandito sila sa loob. If need na mag-undergo sila ng mga check-up, ganun, we have to get court order from the court. Pag kayo na po, ang mga service providers na pupunta dito, at least na ilalapit na po sa kanila yung serbisyo na hindi natin maibigay kasi nga limited. We are thankful for that. And then, napapanahon din po, timing din po yung medical consultation kasi as of now, meron tayong mga PDL na nangangailangan talaga na magpakonsulta na at yun na nga, na nakapag-consult sila at hindi lang yun, meron pa kayong ibibigay na libreng gamot para sa kanila. Not only that, thank you din kasi hiningan nyo din kami ng list of needed vitamins and other needed medicines. Unang-una po sa nagpapasalamat po kami dahil ito pong mga serbisyo nung ito po is pupunta po sa amin dito because physically hindi po pwede. Kaya itong mga ganito pong pagkakataon is napakalaking tulong po sa ako. Hindi lang po sa gamot, hindi lang po sa pagkain, hindi lang po sa attention, kundi nararamdaman po namin mga PDL po, mga persons deprived of liberty na may importansya pa rin po pala kami sa labas po. Na kami po ay tinuturing na tao po. Tinuturing kami hindi lang po mga nakakulong, kundi mga taong may pagkakataong magbago po po, may pag-asa po po. Kaya sa pamamagitan ng services na to po is yun. Hindi lang napupunan yung pangangailangan namin sa mga gamot, sa mga pagkain, sa lahat po, kundi napupunan din po ang mga spiritual at saka physical needs po namin. Isa po yung medical services po na binigay ninyo, ang sobrang pangangailangan po namin dito dahil marami po kaming sakit din po dito. Kaya yung augmentation na galing sa inyo po, napakalaking tulong po sa amin. Sobrang laking tulong po. Ang ganda po sa pakiramdam. Doon po namin nakikita na gumagalaw po si Lord parati po. So lahat po ng sinasabi ko noon na yung sana, puro ganun, puro sana. Ngayon, ang napalitan na po ng even if po yung sana po namin. Parati nyo pong iisipin saan man po kayo magpunta na yung mga taong pinuntan nyo po dito, hindi man po nila masabi sa inyo personally, is sana po maramdaman ninyo mga pagmamahal namin, pasasalamat po namin sa inyo po. Sa ngalan po ng kagawaran ng Penolohiya at Piitan, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat for always delivering services to the Baguio City Jail Male Dormitory. Hindi lang po minsan na ginawa ninyo sa aming facility ang pagtulong nyo, kundi maraming beses na po kayong pumunta at nag-deliver po ng community service nyo dito sa loob ng Piitan. Thank you very much for always keeping under your loop ang persons deprived of liberty of the Baguio City Jail Male Dormitory. Samantalang kayo'y may pagkakataon, magsigawa tayo ng mabuti sa lahat. Yun ang hindi panghihimagod. Kung hindi tayo manghihimagod sa paggawa ng mabuti, liliwanag ang ating ilaw sa gitna ng mga hintil. Kung hindi tayo manghihimagod sa paggawa ng mabuti, darating yung araw, luluwalhatiin nila ang ating Ama na nasa langit dahil sa kanilang nakikitang mabubuting gawa ng ating pagsasama-sama.